Sigurado nila Gabo na hindi pumalya ang kanilang plano. Kaya't ang kanyang mga kasamahan ay nagpapanggap na tagapag-aliw. Hindi inasahang pangyayari ay nagkasalubong naman sila sa grupo ni Samantha na kung saan sila ay nagkainitan din. Kahit walang kamalay-malay ang nasabing dalawang grupo na pareho lang sila ng target. Ayos at malinaw ang usapan ni Samantha sa kanyang grupo. Hindi sila makilala na alagad sila ng batas. Ngunit sa kasamang palad, hindi maaring hindi magkaaberya ang kanilang misyon. Hindi si Gabo ang sumira sa diskarte ni Samantha, kundi sa sarili niyang kasamaan mismo. Sa pag-uunahan ni Gabo at Samantha na mahuli nila si Tigre sa hindi inasahang pangyayari, nabundol ni Samantha itong si Gabo at nagkagulatan sila sa isa't isa. Mabuok ang akala naman ni Samantha na siya'y sinusundan ni Gabo at ganon din ang inisip ni Gabo. Ngunit pinalaga naman si Gabo sa kasamahan ni Samantha at humantong ito sa pananakot. Tinakot ito si Gabo sa pamagitan ng pagpakilala na sila kuno ay NCIA. Potong ito saksi si Tigre sa nangyaring gulo. Ngunit nakatawag pansin sa kanya ang pagbanggit naman sa nasabing pangalan. Naalarma itong si Tigre, agad niyang tinimbrihan ang kanyang mga tauhan na sila ay umalis na kuno. Na malinaw nakita sa dalawang mata ni Gabo ang pag-alis sa grupo ni Tigre. Nakipaghabulan si Gabo sa grupo ni Tigre at nang makita naman ito ni Samantha, dali-dali din siyang sumunod. Habang ang ibang kasamahan ni Samantha ay abala din sila sa paghuhuli sa kausap ni Tigre. Harap na mag-isa ni Tigre itong si Gabo, silang dalawa ay nanglaban. At maraming tauhan si Tigre pero natalo pa rin siya na Gabo at malaya din niya itong nabitbit papunta kay Tatang. Kapatid na lang ni Tigre ang nakauwi sa kanilang mansyon at nagsumbong sa kanilang ama sa nangyari kay Tigre.